Magandang umaga po sa inyo lahat. Hallelujah! Praise God! Habang umaawit po kanina, yung huling awit, ako'y naiyak. Hanggang sa ngayon, naramdam ko po yung magnitude ng kanta. Hindi po dahil sa nalulungkot ako, kundi masayang po ako dahil sa katapatan ng Diyos. Pero bago po, nais ko pong magpasalamat kay Pastor Dom, kay Pastora Hazel. Sila po yung host namin. At napakabuti po ng Diyos. Pinagko-connect po talaga yung mga anak ng Diyos na magaganda at mabubuti ang kalooban. Di po ba, mga gwapo? Tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos. Di po ba? Sino po yung sasabing hindi pinagpala ng Diyos? Di ba? Pinagpala po tayong lahat. Amen? So, yan po, napakabuti ng Diyos. At pagkadating nga po namin kahapon from Singapore. Honestly, last week pa po kami. Sila din po yung sumundo sa amin from the airport. Diretso rin sa airport. And then, ito po, kahapon. Ako po yung natutuwa dahil nandito po ako ngayon. Alam mo bakit po? Hindi po ako natuwa sa ginawa. Alam niyo po, pag may gagawin mabuti ang Diyos, ang kaaway kumikilos. Kasi alam niya po na may gagawin ang Diyos eh. Alam naman po natin, may ginagawa ang Diyos lagi sa buhay natin. Yung mabuti at magagandang bagay. Yung pagdating ko po sa Singapore kahapon, nung last week, hindi na po ako nakalabas halos for 1 week. Dahil yung po, maring change ng temperature po, nabago yung katawan. At sobra po yung ubo until now. But praise God. No? Ang akala ko nga po, sabi ko baka, yung bang parang minsan nag-ano kayo na, sabi ni Mrs., dalhin ba kita sa ospital? Sabi ko, no. Kailanman hindi magtatagumpay ang kaaway, di ba? His agenda is to steal, kill, and destroy. Pero ang Panginoon, sabi po niya, I come that you may have life and have it more abundantly. Di po ba? At yung kagalingan po, nandiyan na binigay na. We just have to receive. Kasi, tinapos na ni Kristo doon sa cross. Amen? Hindi po nalimutan ng Panginoong Jesus. It is finished. Di po ba? Tinapos na ng Panginoong Jesus. Kailangan lang natin tanggapin natin. At huwag natin konsintihin na yung diablo o yung kaaway na ano man yung plano niya ay magtagumpay. Pero hindi po siya nagtagumpay. Ano po, ang kabutihan, praise God, at ang kagalingan po ay naranasan ko. Though there is some na umuubo po minsan ako, pero nandiyan po yung kagalingan. At yan po talaga yung nais ng Diyos sa araw-araw sa buhay natin. Alam po natin, ang pinagaling na tayo ng Panginoon. Because doon sa cross, pinagtagumpayan niya everything. Hindi lamang po yung sin, kasalanan, everything. Pinagtagumpayan na po ng Panginoon. Pati yung ating sakit karamdaman. Tinanggap na po natin yon. Pero nandito po tayo. We are living in the fallen world. Kaya po, then nararamdaman natin o naranasan natin yung mga sakit karamdaman, pero hindi po magtatagumpay kailanman. At ang Diyos po, ang nais po niya sa atin ay lagi po tayong makaranas ng kalakasan at kalusugan. At yun po yung desire niya. Jesus' desire for us is to heal. Di ba? Nais po niya tayong paggalingin. At yung pong may mga karamdaman, hindi po mananatili. Pansamantala lang po yan. Lagi pong, ang lagi pong bigkasin po natin, I am healed. Because by His stripe, Jesus healed me. So, sa Book of Acts, chapter 10, verse 38 po, sa Book of Acts, chapter 10, verse 38, sabi po, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. For God was with him. Sabi ko doon, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Alam niyo po, noon pa man, makita po natin na si Jesus ay nagpapagaling. Siya po yung pumupunta. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Si Jesus po yung
hindi po tayo ang humanap. Si Jesus talaga nakatagpo sa atin. At si Jesus po yung, sabi nga, nagpagaling ng marami. At bawat isa na lumapit sa Kanya, hindi po niya tinatanggihan. Well, sabi nga roon, Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the power, He was anointed. At sinabi po mismo ng Panginoong Jesus yan, sabi po niya ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 4, verse 18, na the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. What is the gospel? The gospel is the good news, and the good news is Jesus' finished work on the cross. Yun po yung good news. At pag nalaman po natin at nagkaroon po tayo ng revelation about this good news, everything will follow. Yung lahat po, yung kagalingan, pagpapala, kasaganaan, okay? Mararanasan po natin. Because this good news, no, hindi po ito ordinaryo. Matagal na sinasabi, ano ba yung good news? Pero marami po ang hindi pa po open na yung mind dito sa good news at iba pa rin po yung lang napapakinggan. Pero ang good news is the good news about what Jesus Christ has done on the cross. Ano ba yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross? No? At yung ginawa po ni Jesus Christ doon sa cross, napakaganda because yun po yung divine exchange na nangyari. No, na yung lahat ng bagay sa buhay po natin ay kinuha ni Jesus Christ. Lahat ng kapalpakan natin. Our sin, sickness, no, disease, guilt, shame, condemnation, no, dinala or ipinatong or binata ni Jesus Christ doon sa cross. At walang ibang ibinigay siya sa atin, kundi ang lahat ng mabubuting bagay na nasa Kanya. Righteousness, peace, love, lahat ng pagpapala, diba? Life, eternal life, everything, ibinigay niya. Nandun po yung divine exchange na ginawa doon sa cross, nangyari doon sa cross. Amen. So, yung sinabi ni Jesus sa verse po ito, sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Sino po yung salita doon? Si Jesus Christ. Anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me. Sino pong dala? Ang Diyos Ama. He sent me to heal the broken-hearted. Ano? Makita po natin, ang mga verse na sumunod po, para sa kagalingan lahat. To proclaim liberty to the captives and recovery of the sight to the blind. To set liberty to those who are oppressed. Makita po doon sa una, sabi ko na ay, to heal the broken-hearted. Hindi po yung mga nasawi lang sa pag-ibig. Hindi po yung nabigo. Yung broken-hearted, pari po mother and daughter relationship, merong hitwaan, or father and son, or husband and wife. So, maaari pong nagiging malabo. So, hindi po, lahat po yung broken-hearted po na yun, no, ang nais po ng Diyos ay magkaroon ng paghilom. And it will only be done by believing na si Jesus lamang po yung kailangan. Alam mo? Si Jesus yung kailangan. Na tinapos na ni Jesus lahat ng bagay na sa tingin mo pa ngayon ay walang solusyon, pero sa Panginoong Jesus po, no, binigyan na ng lunas ang bagay na to. Those who were broken-hearted, maaari po na sa sandali ito, may mga ganong sitwasyon po tayo. No? Ang Panginoong Jesus, no, ay nagbigay ng buhay niya. Maaari pong ang naging dahilan, hindi ka makapagpatawad o hindi mo magawang humingi ng tawad. Okay? Pero ang Panginoong Jesus nagpatawad. By believing that He is the one na siya pong may karapatan. No? Pero siya po yung unang-una na nagpatawad sa iyo, nagpatawad sa akin. Ano man po yung mga ginawa natin, pinatawad po tayo ng Panginoong Jesus. Kaya po natin gawin na ang paghihilom po hindi sa sarili natin, but by believing in His finished work. Ano po? Sabi po ron, ano po yung, He sent me to heal the brokenhearted and to proclaim liberty to the captives.
Liberty to the captives. Na may mga depression. Yung pong sa tingin mo parang nag-isa ka or walang karamay, may solusyon. Ang Panginoong Jesus o yung kagalingan natin. Siya yung magbibigay sa iyo ng karamay. Karamay mo. Sabi po ron, recovery of sight to the blind. Okay. Literally, yung Jesus po, nagpagaling. Noon pa man, until now, Jesus is the healer. Yung mga bulag po, pinaling ni Jesus, until now, kayang gawin ng Panginoon. Pero hindi po lang bulag sa literal, pero yung bulag sa katotohanan, na hindi po nila nakikita pa ang katotohanan, no? Wala pa pong mga revelation about what Jesus Christ has really offered us. Ano po ba yung talagang ini-offer ng Panginoong Jesus sa atin? No? Lahat ibinigay niya para sa atin po. Bakit na po? Kalayaan. Sabi, liberty to the captives. Maaari po tayo kulong sa sitwasyon. Maaari po tayo sabihin natin, paano ba ako makakahon sa sitwasyon na ito? Yung kahirapan ito, o yung karamdaman ko. No? Pinalaya na po tayo ni Jesus. Pinalaya na po ni Jesus tayo. At sabi pa rin dito, isa pa, liberty to those who are oppressed. Maaari pong yung mga, mayroon po bang, na-experience natin or nakikita natin, there are some people who are oppressed by the devil. Di ba? Alam niyo po, hindi po kayang gawin ng tao o hindi kayang palayain ng tao. Si Jesus lamang po. Alam niyo po, isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, magbibigay po muna ako ng isang testimony. Last 2023 po, umuwi po ako rito. Before po ako umuwi, yung mother ko po ay na-diagnose with symptoms of Alzheimer's sa Dubai. Nag-bakasyon po siya sa Dubai. And then, for 12 days, nasa hospital po siya. There are times na dumating po na hindi siya nakakilala, nananakit. So, yung kapatid ko po yung nando doon at namomonitor po namin. Pero, lumapit ako sa Panginoon. One time, sabi ko, Lord, you have let me witness na ma-witness yung mga miracles mo. Maraming bagay na ipinakita ka sa akin, maraming tao na ikinunek ka sa akin or sa amin. At na-witness namin yung kapangyarihan mo na gumawa ng mga himala. So sabi ko, Lord, kung nagawa mo yung mga bagay na yon, no, sa mga tao na kinunek mo sa amin, I believe hindi mo nalimutan yung nanay ko. So sa marami pong panahon, ang ministry po na pinagkatiwala ng mga Panginoon sa amin, kumukonek po kami sa mga tao. Those who have needed help, advice. So, kumukonek po kami. At nakita po namin, na-witness po ng aming mga mata, how God really works in His mysterious way. Yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus po. At, noong time na yon, lumapit ako sa Panginoon, and then, verse ng Jeremiah 3:3, ang sinabi po niya, call to me and I will answer you. At sabi niya, pinakita po sa akin ng Panginoon yung verse na, call to me and I will answer you. Pero hindi po natapos. Binuo ko yung buong context. Sabi niya, call to me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. So, Lord, I believe na pinagaling mo na ang aking mother. Na kahit sa ganong sitwasyon,
Alam niyo po, yung facts nakikita natin. Pero yung truth is the best. Yung truth, yung tanggapin po natin yung katotohanan. Those are facts na parang yung symptoms nandiyan pa, pero tanggapin po natin yung katotohanan. Na yung katotohanan na may kagalingan na binigay ang Diyos. Pinagaling na ni Jesus. Sabi ko, Lord Jesus, ako pinaniniwala na higit pa po doon sa dati, na pag ibinalik mo po, ako'y naniniwala, higit pa po sa dati, yung memory ng mother ko. So, dumating po yung time na uwi sila after ng 12 days, hindi nagtagal umuwi po, that was December. At naka-wheelchair, sometimes, iba pa po yung pabagbago yung isip, di ba? Ganun po. And then, umuwi po na po kami, at pag-uwi po namin, okay, yung mother ko, kinausap ko. Alam niyo po, praise God, sound mind. Yung pong higit pa po sa dati, yung pong kanyang memory, nandoon, wala pong mali. Balik po sa dati, yung kanyang, wala po yung symptoms ng Alzheimer. Praise God. Sabi ng Panginoon Jesus, call to me and I will answer you and I will show you more. I will show you great and mighty things which you do not know. And mighty things which you do not know, huwag kang magtanong. Paano ba nangyari? Isa lang naman sagot. Si Jesus yun. Di ba? Siya yung gumawa at siya yung patuloy na magawa. Kung gumawa siya noon sa ng mga miracles noon, until now, He is the same God of yesterday, today, and forever. At, hindi naman ho ang Diyos nagbago eh. Di ba? Siya pa rin ang Diyos noon. Ang mother ko po, magaling na po. Wala po siyang Alzheimer's. So, that was 2022, December, and then 2023, doon ko po nakausap. And that's the last time na nakauwi po kami. And then this the next time. Pero before po kami umalis, June, hindi ko po nakausap yung kapatid ko. He was diagnosed with cancer. Nasa hospital siya, alis kami, hindi ko po nakausap. Dito po sa stomach, I don't know, hindi ko na po kailangan i-detalye. Kasi, ang kailangan i-detalye ko po, yung kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Siya yung ginagawa ng kaaway, kaya may mga taktika po yung diablo, di ba? Kasi panghihinain ka ng sitwasyon. Pero palalakasin ka ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Di ba? So that was June. Supposedly September po yung aming alis, pero napaaga. Because of my situation naman, sumasakit naman yung aking likod. Pero yun po muna sa kapatid ko. He was diagnosed with cancer. Wala po akong laging binabanggit, sabi ko, huwag niyong tingnan kung anong sitwasyon. Ang tingnan ninyo kung anong kayang gawin ng Diyos. Okay? Mahabang proseso. I believe in medicine. I believe in the process sa medisina. Okay? Nagpapagamot po sila. Pero sabi ko, it's only by the power of the blood of Jesus na, alam niyo po, biniling ko sa kanila yung communion. Every day, mag-communion kayo. Yun po yung ginagawa namin. Okay. I believe na hindi po naman kulang ang church neto. At I believe po, busog na busog po kayo. With Pastor Dom, sa mga kapatiran na nagbibigay po, busog na busog po kayo. Pagdating po sa preaching about Jesus and His finished work, what He has done on the cross, ano po yung ginawa niya? Ano ba yung value ng pag-take ng communion? At yun po yung binilin ko. Every day. Pag titingnan po natin, it's hopeless. Kasi malala na po. Sabi po, isang timba yung kinuha dito. Praise God. Okay. Diba? 30-fold, 60-fold, 100-fold. Huwag mo tingnan kung meron pang simptomas. Tingnan mo yung ginawa na ng Diyos sa'yo.
May ginawa na ang Diyos sa'yo. Magaling po yung kapatid ko, gumaling na po yung kapatid ko. Kung hopeless po, pang titingnan niyo sa mata po ng tao, imposible. Imposible po. Okay? Pero sa mata po ng Diyos, no? Pag tumingin tayo kay Jesus at sa ginawa ni Jesus, no? Sa ginawa ni Jesus doon sa cross, bayad na. Bayad ng lahat. Tanggapin mo na lang at pasalamatan yung nagbayad ng bagay na yon para sa'yo. Di po ba? Kasi pag binigyan tayo ng regalo, wala kang gagawin, hindi mo sasabing, pwede ko bang bayaran to? Or, hindi, ililista ko sa utang ko to. Hindi yung ganoon. Pag binigyan ka ng regalo, tanggapin mo na lang at pasalamatan mo yung nagbigay. Sa sitwasyon natin, lahat ng bagay, mabubuting bagay, ibinigay na sa atin ni Jesus. At higit sa lahat, no? Di ba, importante sa atin yung kagalingan. Health is better than riches than wealth. Pag meron kang health, magiging kapaki-pakinabang ka kung ano man yung plano at magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Magagawa mo, may wealth ka nga. Okay? Wala naman ikaw, Panginoon, marami kang kayamanan. Ikaw ang pinakamahirap kung wala kang Diyos at Kristo sa buhay mo. Diba ba? Pero kung mayroon kang health at alam mo yung nagbibigay sa iyo ang Panginoon, no? Magagawa mo at magagawa ng Diyos din yung mga plano, pinalano niya para sa buhay mo. Mangyayari. At yun po, sa biyaya po ng Diyos, magaling na po ang kapatid ko. Okay. Namayat po siya, parang buto na po. Pero gumaling po siya. So, kailangan lang po natin, sa pagtawag po natin sa Diyos, no, maniwala po tayo na hindi po limitado ang kayang ibigay ng Diyos sa buhay natin. Sabi po sa Ephesians 3:20, God is able to do. Ano po doon? Exceedingly, abundantly, more than we ask or think. According to His power that is at work within us. Kayang gumawa ng Diyos ng higit pa sa inaasahan mo. Higit pa sa inaakala mo. Kasi pag tinignan natin horizontally, parang wala na tayong magagawa. Yes, wala ka naman talagang magagawa. Wala akong magagawa. Pero when you look up to the Lord, no, makikita natin na siya yung gumagawa. At higit pa doon sa inaasahan mo. Higit pa doon sa kaya na natin. Ano bang kayang abutin ng isip natin? Hindi natin kayang abutin ng isip yung kayang ibigay at kayang gawin ng Diyos. Biyan pa doon sa inaasahan mo. Kaya sa kabutihan po ng Diyos, nandun po yung kagalingan. Ako naman po, pag lipad ko, so buong flight ko from Ethiopia, unknowingly na meron pala kaming layover doon, ng overnight. And pag alis ko po from Ethiopia, doon po last 2023, hanggang Toronto, nakahiga po ako doon sa floor. Sobrang sakit na ligod ko. Knowingly, meron pala akong may kidney stone. Ayun po. Ang kabutihan ng Diyos, na-surgery naman ako. Parang lang po, saglit lang. Medisina, yes. Doctor, yes. But they are instrument of God. Isang bagay, pinaniwalaan ko, magaling na ako. Buong panahon, nandoon ho ako. Sa hanggang Toronto. Pero, salamat po sa Diyos. Lahat po, yun po yung privilege na meron po kami doon. So, lahat, pina-exam ko po ang buong, from head to foot. Praise God. Negative po lahat. Dumaan po sa angiogram din. Marami pong proseso para, siyempre, yung privilege, inaano ko na po, yung ginagrab ko na para at least po. So, praise God. Free po from anything. And yun po yung kabutihan ng Panginoon. Alam nyo, gusto po ng Panginoon talaga sa atin, yung malusog na pangatawan. Yung kagalingan, maranasan natin. Kaya po, pag humihingi lang tayo sa Diyos, huwag po tayong mag-alilangan. No, when we ask God, no, di ba po sabi sa James 1:6, na pag humingi tayo sa Panginoon, huwag ka mag-alilangan. Kasi katulad ng isang alon, di ba sabi ho rito, but let him ask
in faith. Let him ask in faith. With no doubting, for he who doubt is a wave of the sea driven and tossed by the wind. Huwag kang umasa na tatanggap ka. Pero alam niyo po, there are times na nag-alilangan din po tayo, right? Pero masagana ang biyaya ng Diyos. Okay? Hindi niya tinitingnan kung ano man yung kahinaan mo. Hindi niya tinitingnan kung ano yung pagkukulang mo. Ang tinitingnan niya ay si Jesus na nasa sayo. Na kahit kulang, minsan na meron pa nga tayong doubt, pero binibigay pa rin ng Diyos. At yun ang saganang biyaya ng Diyos. That's grace, di mo ba? Eh yung biyaya, sabi nga po, unmerited. Hindi mo naman unearned, undeserved. Mga deserving po ba tayo? Hindi, di po ba? Pero, kaya nga po ibinigay yung biyaya. Kaya nandito si Jesus. He is the grace of God. Siya yung kumatawan sa biyaya ng Diyos. Siya si Kristo. Kaya po napakabuti ng Diyos. Ibinigay pa rin po sa atin na ano man pong hinihingi natin, tayo po ang pinakamalakas sa totoo lang po. Tayo po ang pinakamalakas sa Diyos. Ano? Kung hingi tayo, tayo po yung pinakamalakas. Huwag sabi nga po doon, 14:14, ask anything in my name and I will do it. Tingnan po ninyo. Sino po magsasabing hindi ako malakas sa Diyos? Sinong hindi magsasabing hindi ka malakas sa Diyos? Anak ka ba ni Kristo? O anak ka ba ng Diyos? Kapatid tayo ni Kristo, anak tayo ng Diyos. Christ is with us. Okay. Eh kung nasa atin si Kristo, alam niyo ba ako ng Diyos sa atin? Oo lahat, wala pong hindi. As long na according to His will, yung inihingi mo, it's yes in God. It is, ask anything in my name and I will do it. Gagawa ang Diyos. Kaya kung minsan, pag gumagawa ko tayo, minsan, halimbawa, nagpipray tayo, nag-alinlangan tayo, baka hindi gumaling. Hindi po, wag po nating tingnan yung sarili natin. Ang ibigay natin yung salita ng Diyos, si Kristo ay mayroong kapangyarihang gumawa and nothing is impossible with God. Kapag nananalangin tayo, huwag tayong matakot na, or magsabi, baka hindi gumaling. No! Hindi naman ikaw eh. Si Kristo ang sinasabi mo, Lord, ikaw po yung bahala. Sasalitaan ko. Kung anong bagay na sasabihin mo, sasalitain ko lang. Pero ikaw po yung bahala. Hindi naman tayo talaga eh. Tama po? Si Kristo po yun. Eh, yung pangako po ng Diyos sa atin, sa totoo, lahat yes na eh. Sino po yung makapagsasabi na mayroong no ang Diyos? Sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, ang bawat hinihingi mo yes na. Dahil na kay Kristo ka. At si Kristo yung nasa iyo. You are in Christ and Christ is in you. Ano sinabi? Saan verse ba natin makikita yun? Sabi po sa 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God in Christ are yes. And we say, Amen, to the glory of God. Sinasabi natin, Amen, Lord. Amen, lahat ng pangako mo sa akin ay yes. Kaya ako'y naniniwala po sa bawat isang mananampalataya na anak ni Kristo at naniniwala kay Kristo at sa kanyang ginawa na doon sa cross, wala kang kulang. You are complete in Christ. Kumpleto ka na. Kaya po naiyak ko kanina eh. Dahil sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo. Yung kinanta yung katapatan mo. Wow. Tapat po talaga ang Diyos. Wala pong makapagsasabi dito, perfecto ka. Pero we are perfect in Christ. Nagkakamali tayo, nagsisinungaling tayo. Okay? Sa isang minuto lang or sa isang oras lang. Okay? Nakapagsinungaling tayo. Hindi po tayo perfecto. Pero we have perfect God. Perfecto po yung Diyos na nasa atin at nasa sayo. Kaya kumpleto kay Kristo. At hindi kailanman ikaw tatanggihan ni Kristo. Ano ang bagay na hingin mo, hindi ka tatanggihan ni Kristo. Kasi yun ang kalooban niya. Yun ang kaluguran niya, yung lumapit ka. Yung lumapit ka sa trono ng biyaya ng Diyos. Na hindi ka tatakbo o lalayo sa panahon na ikaw ay mababa o bagsak, doon ka lalayo, hindi ako karapat-dapat. Hindi po ganun. Di po ba? Yung po'y pride. Yung pong panahon na kailangan natin na tayo sa bagsak na kalagayan, doon po lalo tayo lumapit sa Diyos. Binigkas po kanina. That we can come boldly to the throne of His grace. Malaya po tayo makakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. At sa paglapit po natin, hindi po natin isinasaysa yung mga ginawa po natin.
No? Atin pong ipinaglalantaran, Lord, yung ginawa mo doon sa cross tapos na. At ako'y naniniwala sa mga bagay na kung ano man yung sitwasyon ko, ngayon meron ng solusyon. Masakit karamdaman man, maging sa business man, maaari man sa ating mga trabaho. Okay? Ang nais ng Diyos, kagalingan sa iyo, sa lahat ng bahagi ng buhay mo. At kailanman hindi po nagpabaya ang Panginoon. Kailanman. No? Sino makapagsasabi na isang araw ikaw ay pinabayaan ng Diyos? Sino mo makapagsasabi? Wala. Bawat umaga pa lang, paggising mo, taglay mo yung hininga mo, biyaya na yan ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Yung kalakasan mo, yung karunungan mo, yung isip natin na nagdidesisyon. Kung mayroon man ho na mga bagay na nangyayaring hindi mabuti, there are times, yun po dahil sa ating maling desisyon. Ano po ba? Hindi po natin pwedeng ibintang sa Diyos. Lord, bakit mo pinarurusahan? Hindi po kailangan man nagparusang Diyos. Ligtas na po doon tayo sa kaparusahan yon o sa hindi po kailanman. Dahil tinapos na nga po ni Kristo Jesus. Doon sa cross, yung sana'y kaparusahan para sa atin, tinapos na ni Kristo. Naunawaan niyo po ba? Naniniwala po kayo na kailanman na tayong mga anak ng Diyos nagkaroon ng relasyon kay Kristo, hindi na tayo paparusahan sapagkat mayroon nang gumanap ng parusa doon sa parusa at yun ay si Kristo. Mayroon nang tumanggap ng parusa. Mayroon nang tumanggap ng hatol. Si Kristo yun. Okay? Upang tayo maging malaya. Okay? Siya yung walang kasalanan, pero naging kasalanan. Hindi siya makasalanan. Ha? Walang kasalanan si Kristo. Hindi kailanman nagkasala at walang alam na kasalanan. Pero naging kasalanan. Doon sa cross. Para tayo ay maging malaya. Naging mahirap para tayo maging sagana. Oh. Tingnan ho natin yung kabutihan ni Kristo sa buhay natin. Hindi kailanman tayo pinabayaan ng Diyos. Isang araw, isang segundo, hindi po. Alam niyo, ang laging panalangin namin mag-asawa. Thank you, Lord. Araw-araw ho yan. Because there is power in speaking. There is power in speaking. Araw-araw ang sinasabi namin, Lord, renew our strength. Renew our youth. Give us long, satisfying life. Hindi po long life lang. Long life, pero nakaratay ka naman. Long, satisfying life, na yung buhay mo ay maging kagamit-gamit, maging pagpapala, no? Maging maganap yung plano pa ng Diyos sa buhay namin, yun po yung panalangin namin. Long, satisfying life. At ang huli ho, until we see you face to face. Sino po yung naghahangad na desire niya yung ma-meet ng mukhaan si Kristo? Ako, desire ko. Kaya nga po, every time na tayo po'y nakakaramdam, minsan, akala natin, nahugo natin sabihin, ay, tumatanda ka na. Ay, yan senyas ng pagtanda. Oh. Tinatanggap niyo ba yon? Okay. Edad lang po yung nadadagdagan. Okay? Minsan sabi ko, yabang naman ito. Hindi po. There's power in declaration. Because death and life is in the power of your tongue. So you have to declare what you wanted to see in your life. You have to declare it and receive it. Believe and receive it. Ano ba yung gusto mo makita sa buhay mo? Ano bang gusto mo makita sa itsura mo, sa katawan mo, o sa buhay mo, o sa pamilya mo, o sa negosyo mo, sa katayuan mo, sa anumang sitwasyon? Ano gusto mo makita? Di ba gusto mo natin maging mabubuti ang gawin ng Diyos, maging mabubuting bagay ang matanggap natin? Hindi ka naman minsan natatawa ako doon sa mga nagsasabi. Hindi naman natatawa in the sense, pero para bang, siyempre pag wala pang revelation sa
sa Word of God. Minsan marami ho tayong naririnig na ganito. Siguro, parusa ito ng Diyos o pagsubok ng Diyos para ako ay lalong tumatag. Narinig niyo po ba yung ganong salita? Alam niyo, sabi ko, pag magiging kalakasan o katatagan, wag na siya nang manalangin na kung may sakit man, wag na siyang manalangin na gumaling. Kasi kung yun ang kalakasan, way para maging matatag ang pananampalataya, Lord, bigyan mo ko ng maraming pagsubok para ako'y tumatag ang pananampalataya. Dapat ganun yung pagpanalangin. Pero hindi Never in our lives na ang Diyos ang desire ng Diyos sa iyo ay pahirapan ka. Never, never, never. Kasi ang gusto po ng Panginoong Hesus, sinabi niya sa 10:10, John, I come that you may have life and have it more abundantly. Abundant life. Yun po yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po yung naririnig siguro sinusubok ako ng Lord para tumatag ang pananampalataya. No? Hindi po. Sabi ko nga po, huwag na sanang manalangin, gumaling kung karamdaman yon. Or huwag na sana siyang pagpalain kung, di po ba? Hindi po. Sa akin lang po. So, yung pag-ibig po ng Diyos na binigay sa atin, sobra talaga. Okay? Kaya nga po, yung atin pong pinag-usapan is about na yung desire po ng Panginoon sa atin na maranasan po natin ng kagalingan. Jesus' desire for us is to heal. Sa lahat ng bahagi ng buhay po natin. Kasi yun naman po talaga yung kalooban ng Diyos sa atin. Tayo natin, binasa po natin sa Acts 10:38. Sabi ko, He went along. Wala po siyang ginawa kundi, lumakad at magpagaling, humayo, at magpagaling. Lahat ng madaanan, gumagaling. Walang sino man ang tinanggihan ni Jesus. Okay. Sa sitwasyong ito, sandaling ito, kung mayroon po tayong mga sitwasyon, na sa tingin po natin ay kailangan natin po talaga ng ilapit sa Panginoon. Baka sa paglapit po natin sa Diyos, hindi po natin nakikita. Ano po ba what's your good opinion with God? Alam ko po, pag lumalapit ako sa Panginoon, He is my God, He is my Lord, He is my healer, He is my Savior, He is my protector. Tinitingnan, nandoon po talaga yung kinikilala mo siya, kung sino siya. Because asking God in faith is an affirmation and honoring God who He is. Kinikilala mo siya kung sino siya. Hindi, okay, naging ordinaryong tao siya. Because He is 100% God, 100% man, naging ordinaryong tao siya. So, Diyos si Kristo. At sa pagkilala ko sa Kanya, siya yung nagpagaling ng mga may sakit, nagpalakad ng pilay, nagpamulat ng bulag, yung pipi nakasalita, yung bingi nakarinig, bumuhay ng patay. Yun po yung lagi kong tinitingnan. That's my good opinion about God. He's my healer. And there's nothing impossible with Him. Sabi niya po doon sa Jeremiah 32:27, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Is there anything too hard for me? Alam niyo po, binasa man yan doon, binigay man yan, salita kinukot lang po natin from the Old Testament, but still God of the Old Testament, New Testament, is the same God that is here today. It's the same yesterday, today, forever. Hindi nagbago. Diyos. Kaya nga po, ano yung sitwasyon na meron tayo ngayon? Ano yung mga pinagdaraanan natin? Ako'y naniniwala na lahat may mga pinagdaraanan.
Pero tandaan ho natin, hindi ho magtatagal yan. Lalagpas yan. Lalagpas yan. Hindi ho matutulog dyan sa inyo. Pag natulog yun dyan sa inyo, hinayaan, inalaw ho natin. Hindi po ba? So, nais po ng Diyos, kaluguran ng Diyos lumapit ho tayo sa Kanya. Ano man yung sitwasyon natin, ano man yung kalagayan natin ngayon, ano man yung pinagdadaan natin, ilapit natin sa Panginoon. Napakaganda po ng sinabi niya. I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Na minsan ho kasi, natitingnan ho natin, o nakikita ho natin, yung facts, yung sitwasyon mo, yung kondisyon mo, yung kalagayan mo. Pero ang katotohanan ho, pag ang tinanggap natin yung katotohanan, sabi ni Jesus Christ, I am the truth. Di ba? The truth is greater than facts. Siya yung katotohanan. Paggagalingin ho tayo ng Panginoong Jesus, yun ho ang kanyang desire sa atin. Hindi po maramot ang Panginoong Jesus. Hindi po madamot siya. He is talagang mapagbigay ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kaya nga, kanina, bakit ho naiyak ako? Sabi ko, Lord, wow. Tingnan mo, akala ko pa man din. Alam mo yung, hindi ako, kasi ubos yung boses ko. Ganun. Pero while we are worshiping the Lord, no, maayos yung paghinga ko, eto, ganyan ang kabuti ang Diyos. Sa time na kailangan mo, diba? His grace is sufficient for you. Sabi niya, for my power is made perfect in your weakness. Talagang biyaya lang ho ng Diyos. Biyaya po ng Panginoon. Sandaling ito po. It will take time. Hindi po sapat yung oras para isa-isahin ko na ipanalangin kayo. But sa isang saglit at sa isang salita lang ho ni Kristo. Ano man po yung kalagayan o ano man po yung sitwasyon na mayroon ka. No? Mangyayari po yung kalooban ng Diyos na hinihingi mo sa Kanya. Ano bang hinihingi mo sa Kanya? Ano yung mga bagay na sa tingin mo ngayon ay para bang imposible? Sa mga estudyante, there are times na parang, hindi ko kaya. Parang, ang hirap nito. There are times, dumarating tayo sa ganyan, naging estudyante ako. At sa pagkuha lang po ng board exam, na-experience ko yan. No? Nung nag-take ako ng board exam, kani-kanina lang. Hindi po. Nagtiwala ako nung una sa sarili ko. Kaya ko. Oh, maganda yung tingin ko, maganda yung result ng board exam ko. Yun ang tingin ko. And then, I failed. Hindi ko kinahiya yun. Hindi ko kinahiya yun. Bakit ho? Kasi nung una, sarili ko pala yung may gusto. Sarili ko pala yung. Pero when I laid to the Lord, sabi ko, Lord, alam ko po, hindi po sapat ang aking karunungan, pero yung karunungan mo, na ibigay mo sa akin. No? Doon matagal na akong panahon yun. Hindi ko kinaya yun. Binibigay ko yung testimony na yun. Bakit to? Para encouragement na hindi po yung karunungan na natin, kundi yung karunungan ng Diyos na ibinigay sa atin. Sa mga estudyante, sometimes hindi mo kaya, totoo, hindi mo kaya talaga mag-isa. Pero kaya, sabi nga, Philippians 4:13, di ba? I can do all things through Christ. Through Christ. Ayan din. After po ng mga bagay na yun, after na ma-realize ko, then sabi ko, Lord, ikaw na po. Yung ina-expect ko, sabi ko, ang hirap. Dahil dumating yung time, doon nagkaroon problema, nagkaroon ng mga leak, naging mahigpit, di ba? Yung time na yun, hindi ko po alam kung time na yun magkakaano tayo ni engineer dito, magkaka-batch tayo na engineer dito, mayroon bang 1989 or 1990. Nagkaroon ng leakage, naging mahigpit, and then yun. Sabi ko, Lord, parang ang hirap. Parang sa tingin ko, fail yata ako. Pero praise God, no? Doon po ako pumasa. Makita po natin. Kasi
Sabi nga, my thoughts are not your thoughts. Neither my ways your ways. Iba po yung kaparaanan ng Diyos. Iba yung isipan ng Diyos. Doon sa panahon na ikaw ay nagmamalaki. Okay? Yung Diyos po parang, sige anak, tingnan ko nga. Hindi naman po ganun na talaga ang Diyos. Parang sa akin lang po sabi ko, okay? Pero nung tayo po ay nagtiwala, nandoon po yung ating confidence na ang Panginoon ang gumagawa. Nagtiwala tayo sa Kanya. And then, it happens. Nandoon po palagi yung tulong, nandoon yung biyaya ng Diyos na kailanman hindi ka talaga pababayaan. Amen po. So, nais ko po na tumayo ang bawat isa. At hindi ko po kulang po yung oras para panalangin kayong isa't isa. Pero hawakan nyo yung parte ng katawan nyo o whatever kung businessman po yan. Ano man po yung pinagdaraanan nyo ngayon ay gagawa po ang Diyos na hindi pa po sa inaasahan natin. For the last testimony nga po na gusto ko bigay, may isa po kami na-encounter na kaibigan or naging kaibigan at hindi ko po kailangan banggitin ang pangalan, pero yung anak po nila ay nagkaroon ng cancer yung paa. Naputulan po. Pero alam niyo po, dumating po sila doon sa Canada na bago lang. Hindi nila alam kung anong gagawin. Pero kinonect po kami ng Panginoon sa kanila. Lahat po, to make the story short, lahat po ng tulong dumagsa. Kinonect lang po ng Panginoon, lahat po ng tulong dumagsa. Naayos po yung, though pinutol po yung paa ng bata. That was maybe a few months or last year. So, sa ngayon po, magaling na po. Survivor po yung bata from the cancer. At hindi lang po yon, beyond doon sa inaasahan po nila, hindi po nila expect yung tulong na dumagsa sa kanila. Kaya po ang Diyos, pag gumawa po ang Diyos, higit po doon sa ating iniisip na akala. Higit po sa inaasahan natin. Alam po, kaya sa sandaling ito, ano man po yung sitwasyon natin, alam ko mayroon dito na maaaring financially, yun naman po lagi yung araw-araw. No? Whether may business ka or wala, maybe same struggle. Paano mo pamamahalaan yung tao? You need wisdom. Di ba? Paano mo pamamahalaan yung mga employee mo? Or, yeah. Kung ikaw na may business, kung ikaw nagtatrabaho, paano mo bang mapagkakasya? No? Pero hindi po magkukulang ang Diyos sa ating buhay. Kung ikaw may karamdaman, ano man po yan, ang sinabi nga ng Lord, sasabihin ko po, call unto me, and I will answer you. Pag hinawakan mo yung parte ng katawan mo, no? Only one touch of His grace. Only one touch of His grace. No? Ano man yung gusto mong mangyari, mararanasan mo yan. Yung kagalingan, ibibigay sa iyo ng Lord. No? Sa mga pamilya, kung meron man hong matagal na panahon na ikaw ay maaring naghihintay na lumapit sa iyo, humingi ng tawad sa iyo. No. It's time. Hindi man ikaw ang may kasalanan. Lumapit ka. Ikaw ay magpakababa. Because you know the grace of God. Sandaling ito. Salitain mo yung gusto mong makita. Speak what you want to see in your life. Kung may karamdaman ka, ano man parte ng katawan niyan, salitaan mo. Sabihin mo, I declare that in the name of Jesus, ano man yung kalagayan ito, sa inyo pong sitwasyon, I command this sickness and disease be gone in Jesus' name. I release the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. By stripe, I am healed. I am healed.
Ako po yung naniniwala, no? Hindi po ako si Kristo, ang Panginoong Jesus, ang humipo sa buhay nyo. At ngayon pa lang po, tanggapin nyo po yung kagalingan. Because, sabi nga po, faith is being sure of what you hope for and being certain of what you do not see. Hindi mo pa ito natatanggap. Yung pag-asa, no? Yung hope, no? Pinaniniwalaan mo na, inaangkin mo na. Sigurado ka, tiyak ka sa mga bagay na inaasahan mo. Tanggapin mo na. Sapagkat ito yung pananampalataya. Hindi to see is to believe, but believe and you will see. Si Jesus, yung gumawa na nito sa'yo. Ang kagalingan ay tinanggap mo na. Okay. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, right now, meron po na maaaring meron po masakit ang dibdib dito. Right now, in the name of Jesus, I command the spirit of infirmities began in Jesus' name. Yung pong nagnanais na maaaring nagdi-desire kayo, husband and wife, na magkaanak, receive ang Diyos ang gagawa sa buhay ninyo para regaluhan kayo ng anak. Hindi kayo mag-aalala. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ano man po, Panginoong Jesus, ang kalagayan ng aking mga kapatid, ngayon pa lang, tinatanggap na po namin yung kagalingan na sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay pinagpala ng kagalingan from the crown of their head to the very sole of their feet. I declare healing in Jesus' name. In Jesus' name, we receive health and wholeness in Jesus' name. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat po sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo. Amin pong tinatanggap na ang lahat ng ito na may pagpapasalamat at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan po. There are times, no? Alam niyo po, ang kaaway, ang dyablo, may sisiksik sa isipan niyo. Hindi ka gagaling. Or hindi mangyayari yan. Resist the devil and the devil will flee. Yung bagay lamang po, ang sabihin natin, anak ako ng Panginoon. Anak ako ng Diyos. And I am the righteousness of God in Christ. That as Jesus is, so are we in this world. Amen po? Glory to God. Praise God. Hallelujah. Thank you po.